Hi! Day 4 na sa among OJT as a caregiver in the Children's Hospital. Today, ang gusto na ko i-share kay unsa man ang pagkasunod-sunod or the flow of events as an OJ trainee. Dili lang diri sa Children's Hospital but also sa retirement home facility kung asa pod mi nag-OJT before. Ang pinakasugod jud nga buhaton is orientation. Ipaila-ila mo sa kanang kung kinsa ang head, kanang a facility, mag-istoryahanay mo about what the don'ts and do's are sa inyong trabaho, kung unsay mga bawal, mga ingana, unsay inyong suoton, tapos tanan nga mga rules and regulations sa kanang facility kung asa ka mag-OJT. After that, kay naay assignment. So diri sa Children's Hospital na may lahi-lahi na departments, maong naay assignment. Tingnan mo kung unsa mo nga departments ma-assign o kung unsa ang inyong schedule. I-plot po na ang inyong schedule kay for example, naamoy lakaw di ay or naamoy activities on a certain day nga na timing pod nga naapod mo OJT. So that is the perfect time for you nga mananghid kadaan because otherwise absent ka ana. Kailangan nimo tapalan plus depende ni sa facility pero naiuban nga plus 1 day more. So may mo na hinong 2 days tungod kay naka-absent ka. So it's best for you to inform daan ang head of the department where you will be assigned nga wala ka ng adlaw para ma-inform sila ahead of time. After the assignment of department, kay ibulag-bulag na mo, tapos dito na mo sa department where you will be assigned, dayon ang head nga department specifically will show you around the facility or the floor ba kung asa mo ana dapit. So ipakita sa inyo nga kani nga part kay mo ni diri, mo ni ang screening room or mo ni ang ward, mo ni ang mga rooms diri mo dapat magkuha sa nursing station kung unsa mga kinahanglan ninyo nga equipment ing ana tapos ipaila-ila mo sa existing nga mga staff. It is also possible nga naay naga-OJT from other schools, so we have to be kanang operative ba, not only with the employees mismo sa facility but also with your co-OJTs from different schools. After ana kay kanang nana mo specific training on what to do. In our case, ang katong naga-training pod katong gikan nag-OJT ang nag-train sa amoa because some nurses may be very busy na gyud ba. So kani sila kaning mga existing OJTs ang nag-assist sa amoa. After ana, kung mahuman na ang inyong OJT, kay mag-culmination mo, which means just a simple tapok-tapok ba with the staff, ana, and in our case, kanikaron, namalit lang may Krispy Kreme pang merienda sa staff para sa among culmination. Nagpa-culmination na may karong adlaw because this was a Friday, second to the last day na sa among OJT, kay Saturday man ang end sa among OJT, tapos wala man ang mga regular staff by then. So, kato lang. Thank you for watching.